day mga suki! Kumusta naman kayo dyan? It's time to learn and be motivated. Kaya naman, samahan ninyo kami sa 30 minutong kwentuhang business. Ako po si Lapa Novera, ang iyong kago negosyo. Mula sa home of the fun-loving Cagayanos, puntahan naman natin ang land of kasanggayahan, ang Sorsogon. Swimming tayo doon. Ang kasanggayahan ay salitang Bicol nang ibig sabihin ay a life of peace, progress, and prosperity. At ngayong araw, malalaman natin kung bakit yan ang title ng probinsya ng Sorsogon. Umpisahan natin ang Land of Kasanggayahan Adventure sa pamamagitan ng pagkilala sa lugar. Pakinggan natin si former Governor Sally Lee at DTI Regional Director Joy Blanco, and let's all figure it out! Sorsogon Province is endowed with so many natural resources. As a matter of fact, it is one province that has 2 waters, and all the municipalities have coastal water except one. One attraction that Sorsogon has is the character of Sorsoganon. They are hospitable, they are generous, they are working, and they have patience. And in terms of tourism, I think we're the only one that had a code on ecotourism. I prefer that our own community will be one to benefit what we have here in Sorsogon, not other investors who will gain what we have here in Sorsogon. You have already the knowledge. So use that knowledge so that you'll get income from it. My dream really is I would like to see this small scale boost the economy. I want them to own the business. In one of the programs in Manila, they said, where is the Switzerland of the Philippines? And they said, it's Bulusan. In Puerto Diaz, it's the seafood country. There's a lot of good seafoods there, and then they have the mangrove. And they are maintained. In Gubat, we have the longest seashore. If Boracay could boast their white sand, we could boast our pink sand in Bulusan. But they are all undeveloped in their pristine beauty. One day, every province is going to a high end, and there will be no difference anymore. In Sorsogon, they will say, let's go to Sorsogon, because they have maintained the pristine beauty of their province. They have maintained the terrain of their It's just that we have to improve the facilities and the accessibility. The opportunity is always there. You have to grab it. You have to trust people who wants to give you programs. And then you have to work for yourself. And let's not stop doing good until that good becomes better and that better becomes best. What aspect we want to have in Sorsogon. So if you want to have a better future of your children and grandchildren, then come in and participate and share the talents that you have for the betterment of our province. The place is very famous for its pili. Ito ang may pinakamalaking area planted to pili. And what is very interesting about this nut is it's only found in this part of the country. In Bicol and a little portion of Samar area near Sorsogon. The pili tree is by itself another tree of life comparable to coconut. Sorsogon is also well known for its abaca and other minor forest products. Sorsogon is the bayong capital not only of Bicol region but I think also of the Philippines in terms of revenue brought about by pili. The latest figure we have is about 386 billion, and we really believe it is a substantial bulk of the manufacturing or agribusiness sector. We are promoting the further propagation of pili nut. Ang challenge talaga namin ito, pinakamalaki, is to increase the production, the pili propagation. Nandun yung problema ng pest and infestation. So, isa ito sa binibigyan ng focus para yung pest ay hindi dadami at saka hindi maka-apekto ng maraming mga tanim. The other challenge in the production of the confectionery is to develop itong tinatawag natin mas malawak na or mas mataas na shelf life to meet the growing demand of the export market. To position pili not just as an ordinary nut,
But as a high-end nut, DTI has a program in that direction, and we have called it Chosen Pili. If you notice, that's the English word of piling pili. Nut is considered a health food. Ang trend ngayon is healthy lifestyle, healthy food, clean living. So, mukhang swak na swak. Kung pupunta kayo sa Sorsogon, meron tayong whale shark, meron ring manta ray, meron tayong pili nut, which is truly a Bicolano product. Saka yung ating handicraft sector, napaka-mayabong din. And so, you have both the place, the culture, and the heritage of the Sorsogeños to enjoy when you visit us. Keep it here, mga suki, dahil susunod na ang mga businesses ng mga Sorsogano. Dito lang sa Go Negosyo, kaya mo tagumpay sa kahirapan. Magkita-kita tayo sa World Trade Center para sa Go Negosyo Young Entrepreneur Summit. Ma-inspire at matuto mula sa mga magagaling na negosyante at speakers, maraming seminars at mga negosyo exhibit. Young Entrepreneur Summit, the power to move up! Prosperous naman talaga ang Sorsogon pagdating sa mga resources. Kaya di nakapagtatakang maraming business opportunities doon. Patunay dyan ang kanilang small and medium enterprises. Kaya mga suki, libutin na natin ang Sorsogon at silipin ang kanilang big times list. And the best way para umpisahan ang paglilibot natin ay ang masarap na breakfast. Good idea ba mga suki? May nakita kaming magandang kombinasyon para sa almusal, ang kakanin at kape. I am the 4th generation of this kapihan since 1925. 1925, yung tiya niya na si, commonly known as Awi, may only daughter siya na si Socorro, which is namatay at 9 years old. Gumawa siya ng kape, gumawa siya ng ibos, gumawa siya ng kutsinta. Sunod ng kutsinta, gumawa siya ng puto. Gusto niyang tumulong o kumupot ng mga batang ulila. Which is ang nanay ko. Nung hawakan niya ng 1957, doon na nagsimulang pangalan na Tinay. A low profile kapihan, which is nasa gitna lang ng market. Kami dumating dito na talagang halos wala kaming kapital. Ngayon, binigyan kami ng aking biyanan, ng aking mother-in-law ng mga suka, toyo, ganan. Yun ang aming itinitinda. Nagkaroon kami ng pisto. Nakakuha ako ng counting credit line sa kape, sa Batangas, at saka sa Cavite. Ganon ang aming kasaysayan. Hanggang sa yun nga, nakaipon na kami ng kaunti na nakaipon. Nakabili kami ng kaunting lupa, 7 hectares sa Kabitan. Ito kami nagsimula. Dahil nasa Bicol Region tayo, hindi mawawala ang mga produktong mula sa puno ng buhay. Ang coconut tree! Since ang Bicol is abundant sa coconut, tapos yun nga, maraming leftover yung mga sinusunog lang. So, naisip ni Joey na mag-put up ng business ng coco wire. Yung pinakaprodukto niyan is coco fiber, tapos coco dust. Pero eventually, may mga pumasok na market which is coconut. Nilalagay yan sa slope. Ngayon sa kalsada, nilalagay na rin siya. Ang negosyong ito, tinakatulong niya sa community. Tinutulungan yung mga walang trabaho, especially mga babae. Ang Sorsogon ay sagana rin sa marine products dahil halos lahat maliban sa isang bayan ay nasa coastline. Overabundant yung tinatawag na lawlaw na isda dito sa Magallanes. Pag maraming huli, tinatapon na siya sa dagat. Naging advocacy namin na tumulong sa environment para ma-clean up yon by telling the people na
pwede naman kaming gumawa ng produkto out of the trash. Nakabuo kami ng sarili naming homemade taste na sardines. Pwede na namin sabihin na we can produce a world-class product out of the trash na sinasabi nila noon. Nag-start kami sa maliit, simula sa doon lang sa malapit sa bahay namin yung una. Tapos nakita namin marami palang alimasag dito sa Sorsogon. To the point na nagsobra-sobra ang supply sa amin. Last year, napaunti-untian ko itong lupa na mabili. Inulug-hulugan ko dun sa may-ari. Tapos with the help ng buyer namin, nagtulong-tulong kami para mabuo. Sadyang creative at innovative ang mga Sorsogano. Kaya naman ang mga resources tulad ng abaka at buri ay ginawa rin nilang negosyo. Since my mother was established in this business 1955, so ako naman 1990. Ang mga produkto po namin, nag-i-engage po kami sa packaging bags, packaging flowers, arrangement. Nakakarating na yan sa Korea, US, Miami, Florida, and California. Barcelona Multipurpose Cooperative nagsimula sa mga dating mga parents na involved doon sa child center. Ang mga magulang ay mayroong skills ng pag-weave, kaya ang ginawa namin, nag-harness ng skills nila sa paggawa ng hindi lang sombrero, banig, kundi mga functional boxes. More or less mga 250 to 300 persons ang natutulungan. Hindi makukompleto ang ating Sorsogon Escapade kung wala ang main product dito, ang pili. Naisipan ko ang pili. Ang iniisip kong pili, yung mababa lang. Then nagkaroon na, one time bumalik sila rito. Sabi na mayroon na silang grafted pili. So, doon ako nag-umpisa pagtanim ng grafted pili. Mga 1990s, nag-start siya ng grafted na pili. Isa kami sa mga nagsusupply ng pili dito sa Sorsogon. Etong business na to, ang nagsimula nito yung parents ko. October 1988 yun, nang makabuo sila ng puhunan na 5,000. Hindi pa ganun karami yung pumapasok na negosyante sa pili. Naisip nila, ano kaya kung tayo naman yung magluto? Then, nag-put up sila ng maliit na store dito sa Sorsogon. Unti-unti napalago nila yung business na to. Yung negosyo na to, ito po yung nagpaaral sa aming 6 na magkakapatid. Marami rin po yung nabibigyan ng trabaho doon sa area namin. Start ito as a hobby. Nagluto-luto ako. Ang purpose ko pang pasalubong lang sa mga kaibigan, sa relatives. Na-invite din ako ng DTI for a training. Tapos yun, nakapag-aral yung 4 kong anak. And pag introduce namin ng pili oil na mag-process yung mga pili farmers, not only pili farmers, mga kababaihan, group of kababaihan, meron kami. Tapos yung mga out of school youth na nag-try din mag-process ng pili. So yun, malaking tulong sa kanila na niragdagan na yung income. Sa mga gusto makadate si Phil yung husband, ito na ang inyong pagkakataon. Ang kailangan nyo lang gawin, bumili ng VIT Power at pumunta sa World Trade Center sa September 23 para po sa Young Entrepreneur Summit. At doon, pwede nyo makita si Phil. Dalihan nyo, pakaunahan ko kayo. Go negosyo! Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Let's go negosyo! Kilalanin natin ang Ako na Philippines at ang mga business opportunities mula sa kanila. No? Usong-uso ngayon ang iba't ibang negosyo, kaliwat kanan ng business opportunities na maaari mong pasukan. Ngunit paano mo malalaman kung tama ang negosyo para sa iyo? Ayon sa pag-aaral, 90% ng mga bagong negosyo ang nagsasara sa unang 5 taon.
Hindi ka taka-taka kung bakit marami ang sumusubok ng franchising. Sa pamamagitan ng isang franchise ay nagagawa ng isang taong magtayo ng isang negosyo na pinag-aralan at may subok ng business system. Kaya naman nabuo ang ideya ng isang people's franchise na mas kilala bilang direct selling or network marketing. Isang makabagong uri ng ready-made business kung saan kahit sino ay maaaring magmay-ari ng negosyo. Ang Acuna Philippines ay ilan lamang sa mga kumpanyang nag-o-offer ng People's Franchise. In Acuna, we offer an affordable ready-made business with quality products and proven business building system. We encourage people to start their own business to make a difference in their lives and the lives of other people. Ang Acuna ay isang global provider ng health products sa buong mundo. Kilala ang Acuna sa pagbibigay ng subok ng negosyo sa iba't ibang tao sa North America at Europa. Tinatangkilik ang mga produkto ng Acuna, katulad ng Alveo, dahil sa scientifically proven effective ito ng iba't ibang testing laboratories sa buong mundo. As business partners, we are committed to you and your success. We will partner with you in building your business and we will work with you side by side. Bilang patunay ng patuloy ng paglaki ng Acuna Business, binuksan ang kauna-unahang office sa Asia dito sa Pilipinas. At ngayon, maaari ka nang magmay-ari ng isang negosyong subok na sa buong mundo. Isa sa mga respetadong network marketer na naging interesado sa hatid na negosyo ng Acuna ay si Freddy Motos. Nakita ni Freddy kung paanong sa pamamagitan ng Acuna ay mas higit pa niyang mapalago ang kanyang negosyo. Nakita ko rito sa company na ito, ang matagal ko nang hinahanap sa isang ideal network marketing company. Meron silang produkto na hindi lang subok, but ito ay clinically tested and scientifically proven. Ang isang malaking bagay dito sa pagbibuild ng isang network marketing business ay training and support from the company. At ngayon, nag-open sila rito sa Philippines, isang malaking pagkakataon to para sa ating mga kababayan para naman guminhawa ang kanilang pamumuhay. Katulad ng Acuna, naniniwala si Freddy sa advocacy ng pagbibigay ng abot-kayang negosyo sa maraming tao sa buong mundo. At katulad ni Freddy, maaari mo nang subukan ng People's Franchise na hatid ng Acuna. Maging isa sa mga founding distributors ng Acuna dito sa Pilipinas. Experience an affordable ready-made business that grows. That's the Acuna difference. Magkita-kita tayo sa World Trade Center para sa Go Negosyo Young Entrepreneur Summit. Ma-inspire at matuto mula sa mga magagaling na negosyante at speakers, maraming seminars at mga negosyo exhibit. Young Entrepreneur Summit, the power to move up! Tatak negosyo na po ang susunod, kaya't huwag bibitiw dito lang sa Go Negosyo, kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Tunay na nakaantig at talaga namang tatatak ang kwento ng ating negosyante ngayong araw. Alam niyo ba mga suki, nagmula siya sa isang mahirap na pamilya at nag-umpisa ng isang sari-sari store. Pero dahil sa kanyang hard work at positive and enterprising attitude, unti-unti siyang nakaahon. Nakabili siya ng ilang mga properties at kabilang dyan ang isang resort lang naman at ilang mga commercial buildings na siyang negosyo na niya ngayon. Tara na mga suki! Kilalanin natin si Mrs. Mila Duwana at pakinggan natin ang kanyang kwentong talaga namang tatak! My parents are very poor, so I strive very hard that so that we could also reach this what we are now. Started on a small sari-sari store. I and my mother, but I continue on studying with that sari-sari until it grew. Afterwards, I opened up some department stores and I was able to buy that Sal Beach Resort. And I developed it until it was already known. With our business also,
we're able to have some buildings, rental here because my husband is also a contractor. We help each other. I continue on my business as a retailer, and also we have a bank, rural bank of erosion, which helped a lot in erosion during that time. So I also help most of the farmers in erosion. We're able to get also a lot in Cavite, and now we have commercial building in Cavite. I'm not too young anymore, so I cannot put too many businesses that I can attend. I think of that the Cavite property that we have. I want also to help those starting business, especially with the Filipinos. When I started, I'm only a high school student. I am really very eager that we can improve ourselves. We were able to send our relatives to school. I can hire employees. Yung iba, kaya nga, sabi ko, I open up a rural bank to help them. I lend money in order that they can go on with their business. I help because I came from that when I was so I could feel it that we have to help. Pag ninegosyo po, hindi masyadong talagang kailangan po natin sipag at tiyaga. Maganda po ang resulta na hindi po tayo ma-discourage kung ano man ang still we work on. The more na nakikita natin ang ating negosyo, the more we work. Darating po ang oras, pag hindi natin pababayaan, yan po ay magdadala sa atin ng kabutihan, lalo na po pagpapaaral natin mga anak. Ito po yung mga anak natin can help us while there is that studying. Kaya naman pala tinawag na Land of Kasanggayahan ang Sorsogon. Dahil sa tamang outlook and attitude, ang buhay ay progressive, prosperous, and peaceful. Love it. Mga suki, sana'y marami kayong napulot na inspiring advice mula sa amin at naway nakatulong din kami na lumago ang inyong mga business kaalaman. Muli ako po si Love Anuver. Magkita-kita tayo ulit dito lang sa #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo. Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Sa mga gusto makadate si Phil yung husband, ito na ang inyong pagkakataon. Ang kailangan nyo lang gawin, bumili ng VitPower at pumunta sa World Trade Center sa September 23 para po sa Young Entrepreneur Summit. At doon, pwede nyo makita si Phil. Dalihan nyo, pakaunahan ko kayo.